alamat ng atis. Noong unang panahon, may isang maliit na bayan na malayo sa syudad ay may iilan na pamilya ang nakatira. Masaya at masaganang na naninirahan ang mga tao dito, nagtutulungan at nagbibigayan din sila. Kung tutuusin, perpekto ang bayang ito. Kabilang na dito ang pamilya ni Mang Pedro at Aling Rosa at ang nag-iisa nilang anak na si Ana na 9 na taong gulang. Buwan ngayon ng pag-aani, kaya si Mang Pedro at ang iba pang mga kalalakihan ay nagtungo sa bukid para anihin ang mga pananim nila. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil magaganda ang kanilang ani. Nakasanayan na ng mga tao ang mag-iimbak. Ang mga ani nila sa bahay ay kanilang iniimbak na nakatayo malapit sa palayan ng bayan nila. Nag-uuwi lang sila ng konti sa bahay nila upang merong mapagsaluhan. Sina Aling Rosa naman at Ana ay nagtungo sa ilog upang maglaba. Masasabi mong malinis ang ilog dahil makikita mo ang malilinis na bato sa ilalim ng tubig. Makikita mo din ang iba't ibang uri ng isda, hipon katang at iba pa. Habang lalaba si Aling Rosa at iba pang may bahay ay masayang naglalaro at naliligo ang mga bata. Ilang buwan ang lumipas ay may dumating na malakas na bagyo at sobrang naapektuhan ang kanilang mga pananim. Buti na lang at meron silang naimpok na pagkain sa bahay. Imbakan nila na pagsiyahan nilang ang kalahit ng naiimpok nila dahil hindi nila mapapakinabangan sapagkat kulang sa buwan ng mga ito. Hindi pa nakakabawi ang bayan nila mula sa pagsalanta ng bagyo ay pineste ang mga pananim nila at dahil dito ay nabawasan ulit ang kanilang inimpok na pagkain. Pero mas nahirapan sila. Aling Rosa nang magkasakit si Mang Pedro, inutusan ni Aling Rosa si Ana na pumunta kay Aling Edna upang humingi ng tulong. Agad naman na nangpunta si Aling Edna sa bahay nila. Nadala-dala ang parte nila sa napaghatian na gulay at bigas. Ngunit napansin ni Aling Rosa na wala si Ana. Tinanong niya sa babaeng kaharap niya kung nasan si Ana. Ngunit hindi daw niya kasama ang bata papunta dito dahil nagpaalam ang bata na may pupuntahan. Ilang oras na ang nakalipas ngunit hindi pa nauwi ang batang si Ana. Nagpatulong na si Aling Rosa sa mga kapitbahay na hanapin si Ana. Ilang linggo na ay hindi pa nahahanap si Ana. Isang dilubyo na naman ang dumating sa bayan nila. Ang matinding init na ikinatuyo ng mga ilog, batis at palayan na matay ang mga hayop. Nagugutom na din ang mga tao sa lugar nila at ang dating mapagbigay na mga tao ay nag-aagawan na. Isang araw ay umuwi si Ana sa kanyang magulang niya. Kitang-kita sa mukha ng ina ang pagtataka dahil may dalang basket na puno ng mga gulay at prutas. Agad na kumalat ang balita na may dala si Ana na pagkain, kaya sumugod sila sa bahay ni Aling Rosa. Kahit hindi alam ni Aling Rosa kung saan nakuha ni Ana ang mga pagkain, ay binahagian pa rin niya ang mga taong nagkakagulo sa labas ng bahay nila para magbigyan ng pagkain. Kinabukasan ay nagpaalam ulit si Ana na aalis pagtungo sa kagubatan dahil tinawag daw siya ulit nang nagbigay ng pagkain sa kanya. Nakarating na si Ana sa gubat at pumasok sa isang kuweba at lumabas ng may dalang basket na puno ng iba't ibang uri ng gulay. Ngunit hindi niya alam na nakasunod ang mga kababayang niyang walang ibang inisip kundi makakuha ng pagkain. Sinugod ng mga tao ang kuweba at kinuha ang mga pagkain na nasa loob. Paglabas nila ng kuweba ay may narinig siyang malakas ng iyak na babae
at unti-unting nagiba ang kuweba. Narinig ni Ana ang malakas na pagiyak. Alam niya kung saan ang galing ang tinig na yon, kaya nagmadali siyang tumungo sa kuweba. Sinundan naman siya ng mga magulang niya. Nang makarating na si Ana at magulang niya sa gubat, ay nagulat na lang siya dahil wala na ang kuweba agad. Naman siyang umiyak. Kasabay ng pag-iyak niya ay ang pagbuhos na malakas na ulan. Lumapit ang mga tao kay Ana at humingi ng tawad sa kanya sa pagiging marahas ng mga ito. Pinatawad din man ni Ana ang mga ito. Agad na nagliwanag ang kalangitan at may sumibol na punong kahoy sa ibabaw ng nagibang kuweba. Ang punong kahoy na ito ay tatawagin nating Atiin sapagkat ito ay sa ating lahat, wika ni Ana. Lumipas ang mga panahon ay tinawag na itong Atis. Ang alamat ng kamatis. Noong unang panahon sa isang malayong bayan, ay may isang babae na masasabing walang swerte sa buhay. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli!